Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Hindi lang pala isa, kung hindi dalawa. At mas malala pa. Mas malaki pa pala. Ganun sinisira ang pinoprotektahang lugar sa Bohol. Di ba? Noong 1997, idiniklara ang nasabing lugar na yan na Chocolate Hills. Idiniklara sa Proclamation under 1037. At ang nag-declare ay ang presidente na dating president na si Fidel Ramos, na kung saan pinagbabawal ang magtayo ng mga anumang mga infrastruktura o mga business na mga ano dyan, dahil nga po ang nilalaman ay protektahan ang nasabing Chocolate Hills. Pero nga po may nagtayo ng isang research at ngayon mukhang temporary na naipasara. At hindi lang pala ito isa, dalawa pala ito, pero hindi minensyon. At mas malaki pa daw. Oh, tingnan nyo yan. At I think alam pala ito ng mga nasa gobyerno ng Bohol ho, mga ka-action. Kasi dito sa nasabing resort ay nagkaroon pa ng competition, swimming competition, mga ka-action, mga kakamping. Grabe, no? Ito po, panoorin po muna natin ito. Kayo lang po ba ang resort na nakatayo diyan sa area ng Chocolate Hills o meron pa hong ibang mga nagtayo kagaya po ninyo ng resort sa Chocolate Hills? Sana lahat makita nyo po yung mga resort po dito. Kung talagang Captain Speak lang po ba ang nagawa ng ganitong nasa Chocolate Hills po. Meron pang mas malala pa po dito, sir. Ganon. Ano po, mga ilan po? Tsaka gaano kalala? Bakit niyo po nasabing malala? I will not mention the resort. Pero kung gusto niyo po kayo na mag-iimbestiga para naman makita niyo na fair talaga yung desisyon ng lahat ng mga tao. Oo. Kasi yung po sa amin, yung gusto ko po, yung mag-i-investigate, hindi lang po sa video, pero mas sana pumunta actual dyan. po nandito po sila para makita nila kung talagang nakalabag po kami ng Chocolate Hills. Mga ilan po isasabi niyong mga resort na nakatayo sa Chocolate Hills? Dalawa. May dalawa pa po. They are older than the Captain Speak Resort. Dalawa po bukod po sa inyo. Tama po? Yes. Okay. Mas malala pa. Pero yung ano lang po, siguro pag you are ordinary people in this institution, siguro sa business, parang, I don't know, I'm emotional at this time. Parang, Yes, ma'am. I understand po. pahirapan po nila kung paano tayo mag-comply ng certificates po. Okay. Ma'am Julieta, ito po, kanina may nakita po ko na post, no? Yung ng Captain Speak na meron pong swimming meet na nangyari po dyan noong February. I-confirm ko lang po, no? Nangyari po ba yan dyan sa inyo, yung sa swimming pool po ninyo? Yung provincial meet. Bohol Provincial Meet Swimming Competition. Yes po. O, nangyari po yan sa inyo? Totoo po yan. Tapos, Yes. sila mayor nandyan din po, nagpunta dyan? Yan, may picture pa. Hindi. Galing po sa sa third district po yon sa Carmen. Hindi kasama yung LGU sa bayan. Ang tingin ko lamang po na punto ni Gretchen ang ibig niyo pong sabihin hindi naman patago itong inyong resort. Kumbaga ito'y
Ito'y lantaran at ito'y alam ng mga opisyal na lokal at ito'y pinapayagan ng mga opisyal diyan sa Bohol. Yes, they are. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na po natin at napakinggan na po natin ang salaysay. Hindi ko alam kung siya ba talaga ang pinaka-owner o isa lang sa may owner ho mga ka-action, yung ini-interview ho mga ka-action. O di ba? Mas malala pa daw. Grabe, no? Ang laki naman ang kinita ng mga opisyal dyan ng Bohol. Di ba? Diyos ko po. Nasaan na yung ano dyan? Yung kasunduan, yung may batas, di ba? Kasi under Proclamation 1037 since 1997 na protektahan ang nasabing lugar ng Chocolate House. Pero ito na, sinisira na ng mga mayayaman. Di ba? Mga Diyos ko po. Oo. Hindi po yan pang-business enterprise. I think para din yan sa tourism yung ginagawa nyo. Pero hindi po yan pwedeng tayuan ng mga ganyan-ganyan. Dahil kahit wala pong resort na yan, ang nasabing lugar na yan ay dinadayo pa rin ng mga turista dahil sa magandang tanawin. Pero pag ganyan na, hindi lang yan, kapag hindi yan maanuhan, kung hindi ito so kung hindi pala ito nag-viral ang nasabing resort na ito, ibig sabihin, maano na lang ho tayo, na ang Chocolate Hills ay unti-unti nang napuno ng mga resort. Di ba? O marapat lang yan na talagang ipasara. Oo. Kasi hindi ho maganda yan eh. Nakakasira yan sa kagandahan ng Chocolate Hills. Di ba? Kasi hindi naman yan pang business enterprise. Di ba? Mga ka-action, mga kakamping. Bala ko pa naman sana magpunta dyan, no? Baka makapunta ho tayo dyan, mga ka-action, mga kakamping. At sana sa pagpunta natin, sarado na ang resort na yan. At yung isa. Di ba? Kaya, ito po sinasabi natin dito kay Senador Robin Padilla. Strange daw para sa kanya ang nasabing lugar. Yes, kakaiba ang lugar na yan. Kakaiba. At sabi niya, para daw sa tourism. Para sa tourism. Hindi pwede yan para sa tourism. Pwede naman yan na kahit walang resort na yan, pang tourism spot naman talaga yan eh. Kahit walang resort na yan. Kaso lang, pinagbabawal nga ang tumayo ng mga ini-instructor dyan, lalong-lalo na sa mga ganyang mga proyekto. Dahil may nakasaad po dyan o may batas po dyan na pinoprotektahan ang nasabing Chocolate House. Okay? So sana maimbestigahan pa yung isa kasi sabi ni ma'am mas malala pa. Ibig sabihin baka 2 hektarya yung na-post. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone.